Welcome back everyone sa ating channel. This is GTA. So para sa mga development updates, especially sa ating sinusundan ang Panay Guimaras Negros Bridge. I know na marami po sa ating mga kapatid ang naghihintay sa update. So ano na nga ba ang nangyari after the DED? So nasolve naman na yung issue sa um, detailed engineering design, yung bidding process. So ngayon may bago tayong update, no. So ito ay abangan ninyo. So ano ang update natin ngayon? So ito ay good news para sa mga taga Western Visayas, Central Visayas at sa mga Eastern Visayas na kung gustong mag-travel by land kasi matutupad na ang pangarap natin. Kasi by 2028 pagtatapos ng termino ni President Marcos ay matatapos din ang Panay Guimaras Negros Bridge. So, yan po ang ating update. So, kaya ngayon, mga kaibigan, ang National Economic Development Authority o NEDA 6, Region 6, na sila nga ang namamahala sa proposed bridge linking ng islands of Panay and Guimaras, i-construct at matatapos sa panahon ng admin ni Marcos. So, yan po ang pinahayag nila. No? Isang perspective ng Panay Guimaras Negros Bridge ayon sa DPWH scheduled na matatapos 2028. No? Yan ay pinahayag ni Arsenio Casing Jr. No? Sa panahon ng kanilang talk sa Regional Economic Briefing by the BDO Unibank and BDO Capital. Mga malalaking bangko ito, no? Sabi ng DPWH, no, ang Office of the President, no, Office of the President mismo, no, nag-instruct sa DPWH, no, to fast track sa approval ng detailed engineering design. So, mismo ang Office of the President na napabilisin na ang approval ng DED, no? Isang South Korean consultant ang ma-awardan. Ito ay award within this year at by 2025 actual construction ng Panay Guimaras Negros Bridge ay magsisimula na. So yung nagsasabi dyan na kwentong barbero, abangan nyo. Baka lalabas ang mata nyo sa panunood ng bridge na construction na ito, no? So isa ito sa mga first to be constructed na mga bridges na magko-connect sa Visayan Islands ng Panay, Guimaras at Negros. So mayroon pang plano ito sa iba pa, yung Negros to Cebu naman. So ibig sabihin, if you are from Panay Islands, so mag-travel ka by land. So if you are in the south of Negros Island, makapag-travel ka na by land through Cebu. Then later on siguro magkakaroon din ng bridge papuntang Bohol. No? So itong project na ito, it's more than 50 years na. No? Itong project na ito. Actually, sa time ni ex-President Rodrigo Duterte, isa ito sa 40 priority projects ng DPWH under the Build program. At ngayon ipagpatuloy sa Build Better More program ni President Marcos. Kaya nga, ngayon, mayroon nang papasok na 500 million worth of investment sa Iloilo City at saka sa Guimaras. Dahil, of course, ito ay nakita nila na maging progressive itong mga lugar na ito. Ito ay pinahayag sa Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council, no? So, makakuha sila ng ½ billion pesos worth of investment. Nagkaroon sila ng council sa Conrad Hotel Manila sa Pasay City. Itong MIGEDC, isa itong Interlocal Government Cooperation Initiative na na-establish noong 2006 na ang layunin nila mag-promote ng private sector lead and market-driven growth. Partnered with the
Iloilo Economic Development Foundation, the umbrella organization of various business groups in the province. Mag-conduct sila ng first ever forum at ang aim nila is to bring development outside of Iloilo City. So, as economic development are moving beyond the borders of Iloilo City, the Metro Iloilo-Guimaras Alliance invites investors to look into the growing economies of these new areas for it provides a rare opportunity to grow their investment. So nakita na nga ang potential kasi magkakaroon na ng bridge. So ang Iloilo City Local Economic Development Investment Promotion LEDIP, ang head na si Vilma Jane Lau, na siya rin ang executive director ng MIGEDC. Sabi niya, ang mga member LGUs, mag-represent sila ng mga investment opportunities sa mga towns. Ito ang mga towns na magkakaroon ng investment. Towns ng Liganes, Pabia, Santa Barbara, Cabatuan, Uton, San Miguel, at of course, ang Guimaras Province. Siyempre, dadaan dyan ang bridge, no? So, ano-ano ang mga investment na paglagakan ng mga pera nila? Ito ay ang Information and Communications Technology, Business Process Management, o tawag itong ICT BPM, Logistics, Manufacturing, Tourism, Healthcare, and Real Estate. So, ang San Miguel Town ay isa itong food basket ng probinsya. No? Interested din sila sa agro-processing. So, i-convert nila ang kanilang town into a mixed-use commercial area for technology park. Ang Liganes naman, mayroon siyang 286 land area consisting of 100 hectares of privately owned land and 186 hectares of LGU owned that can be developed into an economic zone. So, magde-develop sila ng economic zone. Itong 186 hectares ng land na owned by LGU sa Liganes. Sa Santa Barbara, magkakaroon sila ng recreation and retirement village, at ang Uton ay magkakaroon sila ng waste processing facility at ecological park para sa mga local industry like weaving. Alam naman natin, yung weaving nandyan lang. Ang Cabatuan naman, na nandyan ang international airport, ay i-develop pa nila ang kanilang logistics and food terminal hub. While ang Pabia, i-maintain nila ang standing nila as industrial center of Iloilo. While ang Guimaras naman, gusto nila na mapa-stabilize ang kanilang power supply to complement its target of having cold storage facilities and agri and ecotourism projects. So yan po ang mga paglagakan ng pera, no? At ang nangunguna dito na kuha ng investment nito na nag-initiate is si Franklin Drilon, former senator, no? So kasama dyan ang mission director ng United States Agency for International Development or USAID na si Ryan Wasburn. So mga kaibigan, yan na po ang update natin sa Panay Guimaras Negros Bridge na magsisimula ang construction 2025 at tatapusin within 3 years sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. So wag na po tayo magduda dahil pinapast track ito na simulan ang project upang magamit ng ating mga kababayan sa Western Visayas. At of course, not only in Western Visayas, what if yung Panay, yung Boracay, ma-connect ng bridge dyan papuntang Mindoro. So, Mindoro to Batangas, may plan na rin sila na magkaroon ng bridge dyan. So, pwede ka nang mag-land trip from Panay Islands to Manila. Or galing ka ba ng Bohol to Cebu, to Negros, Panay, and then to Luzon. So, napakaganda ang development. So, abangan natin yan
At abang lang kayo dito sa ating channel para sa mga useful updates. At mag-like na rin kayo, mag-subscribe para sa mga bago. Bye guys and see you in the next.